may pasasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa mga susunod na bahagi, sa ating pong paunang pagpapahayag sa banal na kasulatan. Nandun po si Pastor John. Kaya mataas na pagluwalhati sa ating nag-iisang Diyos, na buhay, na makapangyarihan sa lahat, na siyang nangakong siya'y darating, at nangakong kukunin niya ang kanyang mga anak. Amen. Kaya sabi nga sa huling panahon, tinitibo na ng Diyos yung kanyang mga lingkod. Kaya minsan mayroong verse sa Biblia, mayroong mga nakasulat sa Biblia na sabi, Panginoon, yung mga damo ba ito, mga panirang damo, amin ba silang aalisin? Tingin nyo itong mga nagtanim ang Panginoon, nagtanim siya ng mga palay, something palay o ano man yan, habang tumutubo to, mayroong kasabay na tumutubo din. Tama ba? Sa mga magsasaka rito, alam na alam nyo yan. Kapag kayo ay ewan ko, anong klaseng damo yan, no? Sa umpisa, yung damo, papatayin mo yan. Lahat ng paraan, papatayin mo. Gagawin mo maganda yung taniman mo. Lahat, tapos i-spray mo pa yan para mamatay yung damo. Pero pag nagtanim ka ng palay, habang tumutubo yung damo, yung palay tumutubo din. Sumasabay din. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng mga alagad, Panginoon, amin bang bubunutin yung mga damong, panirang damo? Bubunutin ba namin, Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon? Wag. Huwag niyong bunutin. Pero kung tayong tatanungin nun, bunutin mo na. Tama ba? Kung makataong katuwiran, gusto mo bunutin kasi nga para wala nang tagaw sa sustansya yung tanim mo. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong bunutin. Bakit kaya? Bakit kaya ayaw ka bunot? Huwag mong bunutin. Hayaan mo lang kasi darating yung panahon na mayroong mag-aani. Amen? At yung mabuting ani, kukunin at yung masamang damo ay isusunugin. Kaya nga sa paglilingkod natin, ayaw natin na tayo ay maging panirang damo. Gusto natin tayo yung butil na itinanim sa mabuting lupa na tumutubo sa mabuting lupa din, na lumalago sa kapanahunan at dumating man yung maraming mga pagsubok, hindi ka matitinag sapagkat alam mong nakatanim ka sa tamang taniman. Yung nagtanim ang Panginoon, nung nagsabog ang Panginoon, meron sa batuhan, meron sa daanan, meron sa mabuting lupa. Pero habang ang Panginoon ay nagano siya ng sa tanang Diyos, kapwa ito tumutubo. Pero yung sa bato, hindi naging maganda yung kanyang pagtubo. Siyempre nga, wala kang sustansya. Pero doon sa mabuting lupa, sila ay lumago. Nawa tayo po ay nasa mabuting lupa. Amen? Amen. Na although may mga panirang damo, hindi tayo naapektuhan sa mga panirang damo. Bagkos ang ating kalakasan, ang ating tinitignan, hindi ang pastor, hindi ang mga ngaral, kundi yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, na siyang nangako na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na siyang nangako na sa pagpapagal mo, mayroong reward siyang ibibigay sa atin. At yung pangako ng Diyos, kailanman hindi yan mapapako katulad ng mga pangako ng mga politiko. Kaya sa buhay natin, sikapin natin maging karapat-dapat sa Panginoon. Okay, basahin po natin yung 1 John 5:13. 1 John 5:13. Okay na. Ang mga bagay na ito ay sinulat
ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid ay sa inyong pananampalataya. Yung buhay na walang hanggan, magkakamit lang tayo niyan doon sa yung faith. Kung baka yung buhay na walang hanggan, nakaprepare na yan. Pero, ang tanong, sino yung mga tatanggap ng buhay na walang hanggan? Pero sabi dito, na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan ay doon sa ating mga pananampalataya. Gaano kataas ang ating pananampalataya? Gaano kaluwang ang ating pananampalataya sa Anak ng Diyos? Gaano kalapad yung ating pananampalataya? Dapat yung ating pananampalataya ay maabot natin yung gusto ng Diyos na pananampalataya. Amen? Sabi nga, yung Biblia, ito yung Biblia. Yung ating mga pananampalataya, aabutin natin yung salita ng Diyos. Hindi natin ibababa yung Word of God para maabot natin. Tayo po ang aabot sa Word of God para ma-perfect yung ating pananampalataya. Amen. Minsan ginagawa natin, Panginoon, pwede bang ibaba yung Word of God? Ang bigat eh. Ang bigat, ang hirap eh. But ito yung standard ng Panginoon ang gusto niyang gawin ng bawat sa atin. Pero yung reward naman ay bibigay sa bawat sa atin. Sabi nga, hindi kayang tumbasan. Amen? Yung reward na ibibigay ng Diyos sa atin pag naabot natin yung pananampalatayang yun, yung reward na gusto na ibigay ng Diyos ay hindi kayang tumbasan ng kayamanan sa libutan ito. Pakitaas na natin sa ano? Sa Verse 11. At ito ang pagtotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang Anak. Amen. Yung buhay na walang hanggan, ito'y nasa Kanyang Anak. Kaya nga, kung uusisain mo si Kristo, makikilala mo yung Diyos. Amen? Kung kikilalanin mo si Kristo, makikilala mo yung Diyos. At kung sino yung Diyos na nag-iisa. At malalaman mo kung sino siya bago siya bumaba sa lupa. At ano siya bago siya dumating sa lupa. Makikilala mo. Kaya nga dito ang sabi, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang Anak. Kaya ang nangako na magbibigay ng buhay, walang iba yung Anak. Siya ang pagkabuhay na maguli. Amen. Amen? Amen. Siya'y namatay at nabuhay at hindi na kailan mamatay at mabuhay at mabubuhay magpakailanman. Kaya sabi ng Biblia, kung paano siyang namatay, ay tayo rin naman ay dapat mamatay at tayo rin naman ay dapat mabuhay kalakip ni Kristo. Kaya nga sabi nga ni Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo. Literal ba? Literal ba na si Pablo na napako kasama ni Kristo? Eh kung literal yun, 4 na sila. Pero sa time ni Jesus Christ, ang nakapako, 3. Wala si Pablo, pero ang sabi ni Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo. At yung buhay na aking kinabuhay ay hindi na para sa akin, kundi para na kay Kristo. Ibig sabihin, yung buhay ni Pablo nakalapat na kung ano yung gusto ng ating Panginoon sa Kristo, yun yung masusunod, hindi na yung kanyang sariling kalooban. Amen? Amen? Ganun din po sa bawat sa atin. Yung buhay natin, ilapat natin sa gusto ng Panginoon, hindi sa sarili nating kalooban. Kapag yung kalooban natin yung masusunod, hindi natin maaabot yung gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, deny yourself.
Hindi mo maabot yung kalooban ng Panginoon hanggat hindi mo kayang i-deny yung sarili mo. Hanggat yung sarili mo ang nasusunod, hindi mo maaabot yung gusto ng Panginoon. Hindi mo makikita yung kabutihan ng Diyos. Hindi mo masasabi ang Diyos makapangyarihan kapag ikaw ang nasusunod. Makikita mo lamang ang Diyos ay makapangyarihan kapag yung Diyos ay nausunod sa iyo. Okay? 12. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Kaya kung nasaan yung anak ng Diyos, andun yung life. Kaya andun tayo sa buhay talaga sumusunod. Amen? Masarap ang sumunod kay Kristo. May awit noong unang panahon. Lakad-lakad, wag umurong. Amen? Si Jesus ang siyang katulong. Tapos meron pa kanta, ang digmaan ay patuloy sa paghayo naririnig sa buong daigdig. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, yung ating pananampalataya, hindi ito matitinag sapagkat pinangako na sa atin ay mayroong assurance na kapag tayo ay nagtagumpay, mayroong eternal life na ibibigay ng Panginoon. Amen? Kung tayo mamatay. Pero kung tayo mabuhay, mayroong pangako ang Diyos na mabubuhay tayo ng 1,000 taon. Sino gusto mabuhay ng 1,000 taon? Yung matatanda dyan, gusto niyo pa bang i-extend yung buhay ninyo? Siyempre naman! Libre yan eh! Amen? Hindi niyo ba alam yung mga bilyonaryo, yung mga mayayaman? Pumupunta ng mga sikat na ospital sa ibang bansa para ano? Madugtungan yung kanilang buhay. Madugtungan, magbabayad silang napakamahal na halaga para madugtungan yung kanilang buhay, para madugtungan. Pero kaya madugtungan ng mga siyensya, ng mga science? Hindi. Sabihin natin, hahaba buhay mo, pero para ka namin. Alam niyo yung mga mahaba yung buhay, pero yung laway tumutulo na. Hindi mo na, ikaw na mismo, hindi mo kayang punasan yung sarili. Di ba si Henry C? Pag may mga sikat na, may mga okasyon na malalaki, andun pa si Henry C. Pero kung titignan mo siya, naka-wheelchair, pero ano na siya, alam mo yung, hindi na gumagalaw. Yung pinakamayaman na tao sa Pilipinas, pero yung laway niya tumutulog, may nurse na siyang tagapunas. Pero ibig sabihin yung buhay niya, although nabubuhay siya, pero yung kanyang buhay ay walang ng kabuluhan. Sabi ko nga, yung nagkaroon ng interview doon sa bandang Ilocos, ang tatanda na nila, may 105, may 102, may 100 ang buhay. Sabi, Inang, kamusta po kayo? Sabi ito, mabuti. Gusto niyo pa po bang mabuhay? Ay, nako, sabi niya, ay, apo, sabi niya. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Pagod na ako. Tignan mo, no? Akala natin, pag mahaba ang buhay mo, masaya. Pero yung mga matatandang to, sabi nila, pagod na raw sila. Bakit? Kasi, uupo sila, kakain, hihiga, uupo, kakain, hihiga. Hanggang doon na lang, yung kanilang katawan, hindi na sila nakakalakad. Pero sa millennium, wow! Sabi ano sa millennium? Bata pa lang, 100 ng taon, bata pa. Hindi bata isip pa. Sa millennium, ang mamatay doon ay 100, bata pa yun. Pero dito sa akin, pag 100 ka na, ay naku po. Diba? Maswerte ka na kung aabot ka ng 100. Maswerte na talaga kung aabot. Sa Biblia, ang buhay ng tao hanggang 70. At kung lumalakas siya, aabot ng 80, pero ang sabi ng Biblia, ito'y kapanglawan lamang. Ibig sabihin, wala para sa'yo, parang wala nang halaga yung buhay.
Kaya nga sa buhay natin, lumalapit tayo doon sa may-ari ng buhay para madugtungan ang ating buhay. Lalo na tayo ay malapit na sa huling panahon. At yung pangako ng Diyos na makakapasok sa milenyum, wow, ang sarap. Tignan nyo, makakapasok kayo sa milenyum, mag-asawa kayo, dadami lang lahi nyo. Naroon dadami ang mga angkan ninyo. Doon, bawal ang family planning doon. Bawal ang family planning doon. Bakit? Magsisimula, Panibagong lahi. magpapanibagong lahi. Magpapanibagong simula na naman. Kaya doon, walang bawal. Kung ilan gusto mong anak, sige ka, sige lang. At ang babae, pag nanganak daw, sabi parang nangingitlog ka lang. Wala nang sakit. Bakit? Pagdating mo sa milenyum, mayroon doon ng bunga ng bungang kahoy na magpapagaling sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga sakit ng tao. Kaya nga, ang sarap isipin na bago ka pumasok sa langit, sa langit, maranasan mo muna yung pangako ng Diyos sa milenyum. Amen? Amen. Amen? Amen. Bago tayo pumasok sa langit, hindi naman sasabihin ayaw natin yung langit eh. Gusto rin natin yan. Pero masarap din naman mamuhay doon sa milenyum ng maghahari. Walang iba din naman si Kristo. Ibig sabihin, kung si Kristo ang maghahari sa milenyum, lahat ng mga tao doon ay mabubuti, mababait. Walang marirites. Mamamatay lahat ng marites, ha? Ito totoo po yan. Wala rin mga hudas doon. Lahat ng marites, papatayin ng Panginoon yan. Ibig sabihin, lahat ng papasok doon ay mga taong bibigyan ng Diyos, mabubuti, mga banal. Na ito yung mga taong nagpaputi ng kanilang mga damit sa pagparito ng Panginoon. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, sa huling panahon, ang masama, magpapasama. Amen. Ang masama, lalong magiging masama. Pero yung matuwid, lalong magiging matuwid. Yung banal, lalong magiging banal. Ibig sabihin kung gano'n, yung ating pamumuhay, lahat ng kasamaan, aalisin yan. Kaya pagdating sa milenyum, mga lingkod ng Panginoon yan. Amen. Kaya lahat doon, mabubuhay kayo ng payapa. Ang sarap mabuhay, amen? Amen. Amen ba? Amen. Masarap mabuhay ng ganun. Na pag iniwan mo yung bahay mo, hindi ka mangangamba, baka nakawin ng kapitbahay mo. Baka pag iniwan mo yung bahay mo, baka yung muhon mo, nilipat na sa kabilang muhon. Hindi ka mag-iisip ng ganun. Sapagkat ang isip mo doon, kung paano maluluwalhati ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At doon magpapanibagong lahi ko. Napakasarap. 1,000 years. 1,000 years. Amen? Ngayon nga lang, ako mag-50 na ako, 3 taon na, 50 na. Sabi na, ba't parang wala sa edad, wala sa itsura, buti na lang. Hindi pa kasi stress masyado. Kasi pag stress ka, ako po, talagang babagsak yung health mo, babagsak yung mukha mo. Kaya lahat ng bagay, iangat natin sa Panginoon. Amen? Okay, 12. Okay. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pasalamat tayo, kilala natin yung nag-iisang Diyos. Amen. Hindi tayo maliligaw. Unlike sa iba, ligaw sila. Hindi nila kilala kung sino yung Diyos na nag-iisa. Hindi nila kilala. Pero tayo, malaki ang chance natin na tayo ay kilala natin ng Panginoon. Sapagkat ang ating paniniwala, siya yung isa, Diyos, na bumaba sa lupa at nung bumaba sa lupa, siya rin naman yung umakyat. Kaya tayo napakaliwanag ng Word of God, doon pa lang, papasa na tayo sa kriteria ng gusto ng
makilala natin ang Diyos, makilala natin siya na totoo, at tayo naman sa Kanya'y totoo. Amen? 14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Palapatan ng Panginoon. Kaya nga, mabuti na meron tayong Diyos na dumidinig sa ating mga panalangin. Maraming nanalangin, pero hindi dinidinig ng Panginoon. Pero tayo, dinidinig tayo ng Panginoon. Pero kung hihingi naman tayo, ayon naman sa kalooban ng Panginoon. Amen? Huwag kang hihingi ng para sa iyong sariling kapakanan. Kung hihingi ka, para sa iyong kapakanan din ng Panginoon, kalooban ng Panginoon. Maraming humihingi sa Panginoon, hindi nila alam yung hinihingi nila. Ang hinihingi nila, pang-personal nila. Kung pang-personal mo yun, dapat glorified pa rin yan. Amen? Okay, John 14:6. Sinabi sa kayo ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Inako niya na lahat. Wala nang ibang daan. Amen? Wala nang iba't pupuntahan yung tao, kundi kay Kristo lang. Kung gusto mo makapunta sa Ama, hindi ka rin pwedeng dumirekta sa Ama, kundi sa Kanya pa rin. Walang shortcut dito. Pag nag-shortcut ka, ang punta mo, impyerno. Kung shortcut ka, sundan natin yung gusto ng Panginoon. Amen? Sa 14, may sinabi nga dyan na sa 1, John 14:1, sige nga, kasi natin yan. Huwag maglumihan ang inyong puso, magsapalataya kayo sa Diyos, magsapalataya naman kayo sa akin. Next. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ito yung mga namatay na. Amen? Tayo hindi pa. Sila lang muna. Amen? Yung mga namatay na, totoo naman, yung mga namatay na, sino yung mga yan? Namatay na yan. Yung mga magulang natin sa pananampalataya, o yung mga Israelita pa na namatay sa panahon pala nila Eva at Adan, sila pa yung bubuhayin. Sila pa yun. Hinihanda na ng kanilang bahay. Tayo hindi pa. Kasi tayo nangangarap pa rin sa milenium. Gusto nyo ng bahay sa langit? Gagawa na kayo ng Diyos. Pero baka mauna kayo. Dito muna tayo, sama-sama. Amen? Kasi yung gagawin mong pagpupuri sa langit, pwede mo rin gawin sa lupa. Pero kung kalooban ng Diyos, bakit naman? Wala rin masama, wala pa rin kalupihan. Kalooban pa rin ng Diyos ang siyang masusunod. Amen? Kaya nga dito sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalagyan. 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ibig sabihin dito, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalagyan, ay muling paririto ako. Muli siyang paririto. Nangako ang Panginoon. May assurance ba yan? Nababalik siya? May assurance ba yan? Babalik siya? Meron. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Wow, sarap ng feeling. Na kung nasaan ang ating Panginoong Kristo, tayo naman ay duroon. Sa tamang panahon, na nais ng Panginoon. Kaya sa buhay natin ito, nagsisikap tayo na mabuhay ng mapayapa, mabuhay na may kabanalan, mabuhay na may katwiran ng salita ng Diyos, kapag nais natin na tayo ay mabuhay na may pag-ibig sa Panginoon, at kung tayo mawala sa mundong ito,
may pangako ang Diyos na pangahawakan natin na ang ating buhay na sa mundong ito ay hindi lugi. Ibig sabihin, sa pagpalito ng Panginoon, tayo ay kanyang kumunin. Okay, Romans 8:1. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Yung mga nakay Kristo Jesus, wala na hatol. Lahat, yung mga parang nagsasabi, ako kay Kristo Jesus din naman. Sa English nga, basahin natin, masyadong maano siya, maiksi. There's therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ito yung mga wala ng condemnation. Ito yung mga wala ng hatol. Yung hindi lumalakad sa laman. Yung mga taong sumusunod sa Espiritu, yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi na sila hatulan. Sapagkat, paano pa sila hatulan? Lumalakad na sa kapiran ng Diyos eh. Kaya hindi ko kasi sinabi kayo na kay Kristo, ligtas ka na, hindi po. Yung mga gumaganap ng kalooban ng Diyos, yun lamang yung may kaligtasan. Tayo, sa panahon ito, tayo, nagsisikap pa rin ganapin yung kalooban ng Diyos. Amen? Tama ba? Pag sabi kasing assurance, kasiguruhan. Di ba ano sabihin tagang assurance? Mababaw sa ng assurance ay tiyak. Katiyakan. Pag sabi mong tiyak, wala doon yung pag-aalinlangan sa pag-asawa. Pag magkasintahan. Pag nag-asawa ba tayo, mag-aaway ba tayo? Ay, hindi tayo mag-aaway. Ay, kasi bungalingan yan. Walang assurance yan. Magkasintahan pa nga lang, nagtatalo na lalo pag mag-asawa. Pag mag-asawa, walang assurance, hindi kayo magtatalo. Magkasalo kayo, pero dapat hindi kayo maghiwalay. Amen? Normal ang pagtatalo. Tama ba sa mag-asawa? Amen? Normal yan. Pero huwag niyong araw-arawin. Abnormal na po yan. Normal yung nag-aaway, pero huwag niyong araw-arawin. Huwag niyong araw-arawin kasi hindi na pagpapala sa Diyos yan. Hindi na pagpapala. Maging sa mga anak, sa magulang, sa anak, kayo lagi nag-aaway, hindi pagpapala sa Diyos yan. Means yung isang pagkatalo sa normal. Sabi nga, healthy conversation. Pero yung kung araw-arawin nyo na, hindi na po healthy yan. Magkakaroon na kayo ng baka yun yung dahilan para mawala na yung sabing tatawag na love. Kaya dito na, there's therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yung lumalakad sa kalooban ng Diyos, sila po yung wala ng hatol. Kaya nga sa huling panahon, yung banal, magpapakabanal pa. Ano pa nga hatulan ng Panginoon dyan? Kung banal ka na, tapos bago siya dumatay, magpapakabanal ka pa. Di ba? Kaya gagawin natin lahat yan. Pagsisikapan natin yan. Okay, last verse. John 5:24. Halos kapareho dito ng Romans 8:1. Sa Tagalog na lang. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yan, assurance na yan. Amen? Assurance na yan. Ang sabi rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi na papasok sa paghatol. No judgment na. Wala nang hatol. Sabi sa Romans 8:1, yung na kay Kristo, wala nang hatol. Yung mga lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Ito naman, katotohanan ko lang sabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanyang na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa
kabuhayan mula sa kamatayan. Lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya tayo, tinatawag ng Diyos na buhay. Hindi tayo patay in the sight of God. Sapagkat yung ating mga patay na gawa, inilibing na po natin yan. Tayo lumalakad sa panibagong buhay. At yung buhay natin ngayon, ipinuprove natin sa Panginoon na tayo ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Kahit mahirap, gawin natin kung kapalit naman ito ay buhay na walang hanggan. Sabi nga, yung buhay natin sa mundong ito, ilang panahon mo lang ma-enjoy, ilang panahon mo lang maranasan. Pero yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, magsasawa ka sa buhay. Pero hindi ka siguro magsasawa kasi kapag masaya ka, hindi nakakasawa eh. Tama ba? Ang nakakasawa lang buhay kapag hirap eh. Kahit yung mga mayayaman, akala nyo ang sarap ng buhay niyan. Yan yung pinaka-stress sa tao. Yung boss ko, ang yaman nun, pero makita mo, yung stress yun. Yung matutulog, masyadong late na. Tapos gising, masyadong maaga. Buti pa yung mga tambay. O, diba? Yung tambay, walang pera pero hindi stress. Matutulog sila kung kailan sila matulog, gigising sila kung kailan sila gumising. Pero yung mga businessman, ay marami silang pera pero yung kanilang oras, hinahabol lagi nila yung kanilang oras, laging hinahabol yung kanilang oras. Kaya saan buhay ng mga tambay, no? Saan buhay ng mga tambay? Pero, tambay sila, pero wala mo silang sabing karangyaan. Pero yung mga taong mayayaman, totoo sila yung pinakamaraming stress, alalahanin. Hanggat ang business mo lumalaki din yung iyong alalahanin. Tinanong nga si Miriam Defensor eh. Si Miriam siya yung sa pinakamatalinong senador sa di ba? Sa sobrang talino niya, parang tingin sa kanya, medyo may daisat lang. Parang may kunti na, sobrang talino niya. Tinanong siya, Ma'am, napakatalino niyo po. Masaya po ba kayo na kayo matalino? Sabi niya, ay hindi. Tignan mo tinanong siya, Ma'am, napakatalino po, masaya po ba kayo na matalino? Ay hindi, sabi niya. Bakit po? Sabi niya, hanggat marami kang nalalamang kaalaman, lalong bumibigat yung obligasyon. Hanggat marami kang nalalaman na kaalaman, lalong bumibigat yung obligasyon mo. Kasi kung wala kang alam, wala kang pakialam eh. Pero sa dahil marami kang alam, marami kang obligasyon. Sabi niya, yung utak ko, sabi niya, kahit tulog na ako, gumagana pa rin. Kaya sabi niya, habang tulog siya, yung kanyang utak parang hindi nagpapahinga. Kaya pagising niya, pagod pa rin siya. Kaya yung isip ng isip, ibigay niyo sa Panginoon yan, makapagpahinga naman kayo. Amen? Amen? Marami ba kayong iniisip? Ano yung isip niyo? Utang niyo? Ako rin, inisip ko rin, utang ko rin. Pero nagtatapat ako sa point ng alam kong hindi pababayaan ng Diyos. Amen? Lahat tayo may mga utang. Pero mas malaki utang natin sa Panginoon. Amen? Amen. Mas malaki utang natin sa Panginoon. Yung utang na yan, ako po, walang halaga yan. Kasi yung binigay ng Diyos sa atin, precious blood yun. Walang halaga yun. Kahit na pag ipunin yung pumuyaman natin sa buong mundo, hindi pa rin sasapat. Yung sabi niya yung purchase na ginawa ng Diyos sa atin at pinangakuan pa tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa buhay natin ito, huwag kayong magsawang maglingkod sa Panginoon. Amen? Nagkasawa na po ba kayo? Nagkasawa na ba tayo? Huwag kayong magsawa sapagkat malapit na tayo sa finish line. Amen? Sama-sama tayo tumakbo. Amen? Kahit gumagapang ka na, tuloy pa rin. Kahit nasabi mong medyo nangangalay ka na, tuloy pa rin kasi malapit na tayo sa finish line. Sa finish line, andun na yung reward na sinasabi ng Panginoon.
at kung gaano magandang reward yan, Diyos lang yung nakakaalam. Yung bigyan tayo ng Diyos ng eternal life, napakasapat na yon sa maraming bagay na ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya ito lang po ang mabahagi. Nawa, magkaroon tayo ng tibay ng pananampalataya. Huwag tayo mangimagod sa paggawa ng mabuti. Ayun ko, ba't sinasabi ng Biblia yun? Huwag kayong mangimagod sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin pala, ang paggawa ng mabuti nakakapagod. Pastor, nakakapagod na. Nakakapagod na magpasensya. Nakakapagod na. Yung mga kapitbahay ko, nakapagod na ako. Huwag tayong manghimagod. Sige lang, patuloy lang. May Diyos naman na nakakita ng ating mga ginagawa. Sabi nga ng Biblia, yung gumawa ng masama sa iyo, huwag mong gantihan. Hayaan mo yung Diyos ang gumanti para sa iyo. Amen? Kasi kapag ginantihan mo yan, wala pa doon na kayo sa tingin ng Panginoon. Pero kung ginagawa ka ng masama at hinahayaan mo ang Diyos ang gumanti, hayaan mo ang Diyos sa gagawin ng Panginoon. At least nakikita ka ng Diyos na talagang masikap ka sa kabutihan ng Panginoon. Kaya ito lang ating mga ibabahagi sa ng Panginoon. Say praise the Lord! Kaya ito siya pa sa reply. Ang Biblia ang panangnan ng ating pananampalataya. Amen? Sabi nga na kanina, itaas natin yung antas ng ating pananampalataya, abutin natin yung karunungan ng banal na kasulatan. Amen? Hindi yung Biblia ang aabot sa antas ng ating pananampalataya. Tayo ang magtataas ng ating pananampalataya na ang Biblia, yung karunungan ng Biblia, yung kaalaman ng Biblia, yung ebanghelyo ng Biblia, siya ang ating aabutin. Amen? Aabutin natin. Ang karunungan sa Biblia ay napakalawak. Habang pinabasa mo siya, lumalawak ng lumalawak. Ayon sa ebanghelyo na pinapahayag sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya, nakarang linggo nga, napag-usapan natin, anong ebanghelyo ang ating sinasampalatayanan? Anong ebanghelyo ang ating ipinamumuhay at anong ebanghelyo ang ating sinusunod? Amen. Natawa, ang ebanghelyong yaon ay hindi sa ebanghelyong nakaraan, kundi ang ebanghelyong kasalukuyan ang siya nating sinusunod at ipinamumuhay ayon sa pagpapahayag ng ating Panginoon sa ating kapanahonan. Amen. Kaya magpaka-ibay tayo. Amen. At ang pananampalataya dito ang siyang magdadala sa atin sa tagumpay. Amen. Kaya tayo ay lulog sa Panginoon, magpakababa at patuloy na tayong mahabagan ayon sa mayamang habag at awa ng ating Panginoon. Tayo may magsistay mga patuloy. He is Lord. He is Lord. Yes. Ang Diyos na sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag upang tayo ay kanyang hirangin at piliin.
panukala na sa amin, O Diyos, ay pinagyayari mo. Alinsunod sa panukala ng mga propeta na iyong pinagtiwala at sa mga pagpapahayag ng mga apostol, narito kami. Nagbunga, O Diyos, ng kanilang mga pangalan. At ngayon, sa katotohanan, kami ay nananalig. Sa katotohanan, kami nakapanig, O Diyos, ayon sa iyong mga salita. Ayon, Panginoon, sa kaganapan ng iyong mga panukala. O Diyos, patuloy mo kaming lingapin, Panginoon, at kasihan. Sapagkat sa aming mga paglalakbay na ito, may napakaraming gawa ang kaaway upang kami ay hadlangan. Ngunit salamat sa iyong banal na dugo na sa amin ay tutubos at sa amin, O Diyos, ay nagkukubli upang kami aring ganap at aring banal sa pamagitan ng iyong mga salita. At narito kami, O Panginoon Jesus. Hindi man karapat-dapat sa iyong pagtawag at paghirap, ngunit narito, ayon sa iyong mga salita, ang kaganapan, O Diyos, ay nakikita namin sa iglesyang ito paano mo kami pinagtubayan, ginabayan hanggang sa pagpapahayag mo sa amin ang buong katotohanan ng mga hiwagang ito. Maging ang mga hiwaga, O Diyos, sa kapanahunan, maging ang hiwaga, Panginoon, ng iyong kabanalan. Ipinakilala mo sa amin at kami, O Diyos, ay sumusunod sa mga pagpapahayag na iyong ginagawa sa aming kalagitnaan. Salamat po sa paghirang mo sa bawat isa. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin ng maraming kapamaraanan sa kapanalan at sa katuwiran upang siya naming may pamuhay, upang piliin mo kami at hirangin mo kami, O Diyos, sa panahong takda upang maghayag ng iyong kadakilaan at ng iyong kaluwalhatian, O Diyos. Salamat po na ikaw ang naging tagapamagitan sa amin upang mahayag ang buong katotohanan na ito at magkaroon kami ng pag-asa sa iyong pangako na kaligtasan. Salamat sa lahat ng mga bagay na ito na sa pagpapalaya mo sa amin ay narito kami na naging malayang tagasunod sa katuwiran at maging malaya, O Diyos, na gumaganap ng iyong mga salita. O Panginoong Jesus, patuloy mong tingapin ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kami, O Diyos, kasihan ng iyong Santong Espiritu upang kami ay makapanatili sa aming pananampalataya at sa aming paglilingkod sa iyo. Sapagkat kung sa aming sariling kakayahan, hindi namin magagawa, O Diyos. Kung na makapanatili sa iyo ay naglilingkod dahil sa maraming mga hadlang at mga tukso sa sanlibutan na ito. Ngunit ang iyong kagandahang loob ang nagpapanatili sa amin upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng katunayan sa iyong harapan ng iyong mga salita ay pinangyayari mo sa amin
amin ay nagliligtas, sa amin ay tumatawag, sa amin, Panginoon, ay nagpapalakas. Upang ang aming pananampalataya ang siyang magdala sa amin sa pananagumpay, sapagkat nakasalig ang aming pananampalataya sa iyong mga salita, sapagkat ang iyong mga salita ay ang iyong kapangyarihan. Ang iyong salita, O Diyos, ay ikaw na sa aming Panginoon ay nagpapasakyan. Kaya Panginoon, patuloy mo nawa lukuban ang bawat isa ng iyong banal na bendisyon. O Diyos, aming mga kaisipan ay maging malinis. Ang aming mga puso ay maging malinis. Ang kami sa aming mga sarili, O Diyos, ay maging mahal. Upang walang anumang kapitisuran, walang anumang kapitisuran na makikita sa amin. At wala rin anumang kapitisuran kaming makikita. Kundi ang lahat ay biyaya, sapagkat ito ang iyong magandang loob sa bawat isa sa amin. Patuloy mong papalakasin at patnubayan ang bawat isa sa amin. Pag-ingatan mo sa kanilang mga paglalakbay, sa aming mga paglalakbay, sa aming mga parununan, at anuman ang mga maisipang gawin ng aming mga kamay, maisipang puntahan ng aming mga paa, ay bindisyonan mo nawa, Panginoon, upang ang lahat ng ito ay maging kapaki-pakinabang para sa lahat. Magkaroon din naman kami ng kapahayagan na pagpapala para sa lahat. Puri ka namin, O Diyos, Panginoon, bendisyonan po ang bawat isa sa mula sa aming mga naisipan, sa aming mga puso, sa aming mga gawing panukala, sa aming mga gawing hakbang. O Diyos, gabayan mo po ang bawat isa sa amin at pagtagumpayin mo kami alinsunod sa iyo. Maganda ako at ng iyong kapangyarihan. Puri ka namin at niluluwalhati sa iyong matamis sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri ka Diyos. Ito ay pagkakalagdara ko sa mga sunod na bahagi. Magpapahiyag ko ng panaginip.